Alanganin pa ang team ng South Korea sa kanilang grupo at malaki ang chance na sila pa ang malalaglag sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers dahil na rin sa all-out talaga ang team ng Japan, Chinese Taipei at ang China. Gusto nila na makapasok sa FIBA World 2027 na gaganapin sa Qatar, habang ang South Korea naman ay kulang ang kanilang lineup. Wala ang ilan sa kanilang mga star players kagaya ni Lee Hyun-jung na maglalaro sa NBA Summer League. Ang Manawatu Jets nga ay inilabas ang kanilang lineup na kanilang gagamitin laban sa Gilas sa kanilang practice game at inilagay nila sa injury protection ng isang kanilang mga player. Lalong-lalo na nga at ongoing pa ang kanilang liga. At yung isa naman ay hindi maglalaro sa practice game laban sa Gilas dahil kabilang siya sa national basketball team ng New Zealand. Ang tinutukoy nga nating mga players ay ang Webster Brothers. Valid naman ang nakita natin na dahilan kung bakit wala sila sa lineup ng Manawatu Jets na makakalaban ng Gilas at nasa training camp na nga rin ng New Zealand si Ty Webster. Malakas pa rin ang lineup na ito ng Manawatu Jets laban sa Gilas sa kanilang practice game. At masusubukan dito yung high ceiling ni Balti. Kung gaano nga ba ka-high ito, ayon na rin kay Coach Tim Cone. Hindi lahat ng mga players ng Gilas ay nakakasabay sa expectation ng mga fans at mukhang si Kai lang ang nakakagawa nito, dala na rin na meron talaga siyang size at skills. Naggagawa talaga ni Kai Sotto na makuha ang atensyon ng depensa ng kalaban at nagkakaroon naman ng magandang opening o pagkakataon ang ibang Gilas players sa opensa. Isa talagang malaking threat si Kai Sotto sa loob ng paint. Ito ang isa sa naging dahilan kung bakit nagawa ng Gilas na manalo noon laban sa team ng New Zealand. Mas luminaw pa nga ang pathway na tatahakin ni Kai Sotto at ayon na rin sa spin, ang gustong ipursu ng kampo ni Kai Sotto ay ang USNCAA. Pero titignan pa nga nila ang isa pang option at ito ay ang Exhibit 10 contract pagkatapos nilang tanggihan ang NBA Summer League invitation ng mga NBA teams. Maganda na rin ang bayad sa mga players sa USNCAA Division 1. Kaya nilang tapatan ang binibigay ng mga liga sa Asia. Kung titignan nga rin natin, ay mas maganda nga naman ang chance ni Kai Sotto kapag dun siya sa USNCAA Division 1 naglaro. Dahil na rin sa makakalaban niya ang mga magiging NBA top prospects at magandang pagkakataon nito para ipakita na kayang-kaya ni Kai ang mga players na inituturing nilang mga top NBA caliber players. Malaki ang chance ni Kai na maging isa sa top center ng USNCAA, lalong-lalo na at maglalaro siya doon na mas malawak ang kanyang experience kumpara sa ibang players. Hindi naman maiiwasan na meron at merong mga players na talaga namang talented na makakalaban ni Kai Sotto, kagaya ng level nila Copper Flag at iba pa. Yun nga lang ang hindi magiging magandang balita ito para sa Gilas team dahil na rin sa walang break ang USNCAA para sa Windows at hindi nga makakapaglaro si Kai Sotto para sa Gilas team sa karamihan ng kanilang mga laro. Marami ang napalitan sa original Gilas lineup ni Coach Tim Cone at pagkakataon na ito ng mga bagong dagdag na players sa lineup ni Coach Tim Cone para ipakita kung ano ang meron sila sa totoong high-level competition laban sa malalakas na kalaban. Maganda ang nasasabi ni Coach Tim tungkol sa mga players natin at sana nga mag-reflect ito sa kanilang laro at maka-upset tayo ngayong third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Alam ko na yung ibang komento na naman ay talo ang Gilas dyan at kung ano-ano, pero para sa akin, kahit maliit lang yung chance na manalo ang Gilas, ay sa Gilas pa rin ako ngayong third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mukhang hindi na nga rin maglalaro si Kai sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at paghahandaan na lamang nila ang kanilang pagpasok sa USNCAA Division 1. Mukhang dito talaga maglalaro si Kai. Ito ang lumabas na update ng karamihan. Pero yung Japan B-League, open pa rin yan. May posibilidad na babalik pa rin si Kai sa Japan. Depende sa magiging takbo ng usapan sa kontrata at eligibility sa USNCAA.